Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, may gusto po akong pag-usapan. Bali, regarding po ito sa DepEd. Ito po kasi, nung ano po ata to, lumabas, February 28, 2024. So, basahin ko po yung article. Manila, Philippines, a total of 12,675 students have been found to be ineligible grantees in the Department of Education's voucher program as of school year 2022 to 2023, said the Private Education Assistance Committee on Wednesday. So, ano po? Private Education Assistance Committee Executive Director Rodora Ferrer bared the data after Senator Raffy Tulfo inquired about ghost beneficiaries. Grabe, kung may ghost employees, may ghost beneficiaries din pala, no? Of DepEd's voucher program during a Senate Committee on Basic Education and Committee on Finance joint hearing. According to Ferrer, aside from the 12,675 students recorded to have had issues in DepEd's voucher program, from 2021 to 2023, 588 students also had issues in the DepEd's educational service contracting. So, ito po. Sabi po ni Executive Director Ferrer, yung mga eskwelahan na may issues from 2020, school year 2020-2021 hanggang 2022 to 2023 is, ito po kasing issue na to is covered siya for 3 school years. Yung voucher program nga po, itong figure na to na 12,675, ito po yung figure ng 3 years na school year na sinasabi nga pong ghost beneficiaries nitong programa po ng voucher program po na ito. So, ang sabi po, ayan, the schools facing issues from the school year 2020-2021 to 2020-2023 covering 3 school years amount to 12,675 in the voucher program and 588 in the ESC. When Tulfo asked for clarification on whether Ferrer was referring to the number of students, Ferrer responded with a yes. So yan, malinaw po na kung yung amount po ng voucher, ilang voucher po yung sinasabi nga nila na allegedly, sinasabi po nila na ghost, kumbaga ano po kumbaga kung may ghost employee, merong ghost voucher po. So, kada isang voucher, isang estudyante. So, kung 12,675 po yan, marami-rami yan. Diyan ba napupunta ang budget ng DepEd? Tanong po yan kasi ako hindi ko rin alam, syempre. Ito, binasa ko lang po yung balita na nagulat nga ako kasi meron din palang parang, di ba? Ghost na parang scholarship. Kumbaga scholarship yan. Itong programa na to, yung voucher na ibinibigay para yung gastos po ng estudyante, wala na siyang babayaran. Ito po, yun po yung silbi ng voucher na ito. So, biruin mo, ilan po yun? Tapos, ghost. Kumbaga, may pangalan pero hindi mo alam kung totoong tao or nag-i-exist ba yung tao na yun, 'di ba? Meron pa nga akong nabasa. Ano daw? Ang sabi po doon, nung chinek po yung mga pangalan na nakasulat, kung hindi graduate na, hindi nag-i-exist yung pangalan na yun. Grabe naman yan, DepEd. Ano ba talaga? Hinihintay po namin yung ano nyo dyan, yung statement nyo dyan. Mamaya, sasabihin na naman ng mga supporter dyan ni BP Inday, hindi niya sakop yan or hindi pa siya yung secretary that time. Ito po 3 school year po yan. Included po dyan
yung taon na naging secretary na si BP Inday. Hindi ko sinasabi na dapat sa kanya isisilahat. Pero 'di ba kung uupo ka sa isang posisyon, kasi kung maaalala po natin, yan talaga yung gusto niyang posisyon sa gobyerno, 'di ba? 'Di ba? Yan yung gusto niya sa education talaga. Given na ang tatay mo ang nakaraang presidente, siya yung presidente nung mga school year na binanggit dito, uupo ka ng pwesto, tatanggap ka ng pwesto, hindi mo ba chinecheck? Hindi pwedeng sabihin, or hindi sa akin, hindi nyo pwedeng idahilan na may ASEC naman yan, may dapat ibang mag-handle yan. Ikaw pa rin ang pinaka-boss. Ikaw pa rin yung pinaka-secretary ng Department of Education. So, dapat may knowledge ka dyan. Hindi mo pwedeng idahilan sa amin na, or hindi pwedeng iribat sa amin ng mga supporter mo na hindi naman siya ang dapat mag-check niyan. Kasi may mga ibang taong dapat umasikaso dyan. Diba dapat ikaw as a secretary, as a boss, kumbaga ikaw yung pinaka-puno. Katulad ng ginagawa niya kay BBM, diba? Siya yung pinaka-presidente, so dapat alam niya yan. Kaya nga po may mga SEC, USEC, ASEC, sa iba't ibang department. Kasi sa sobrang dami ng trabaho ni BBM, biruin mo, lahat yan sakop niya. Kaya pinagkatiwala sa inyo, kasi kayo ang magmamanage niyan. Kung may anomalya man yan. So parang pinalalabas nyo sa amin na hindi nyo alam, kung hindi nyo alam, excuse me, kung hindi alam yung issue na yan na ang ipinalalabas parang ang dating kasi sa amin na, kasi nga syempre, hindi mo nakita. Parang okay lang sa'yo na may gantong nangyayari sa loob. Diba? Pangalawa, yung gusto kong isa pang pag-usapan. Ito ipa-flash ko po dyan mamaya. Pero babasahin ko na rin. Teka lang. So, ito po kasi, lumabas to, yung official statement ng DepEd noong March 1. Nagulat nga ako Kasi, di ba, familiar naman kayo, lahat ng parents dyan, sa Catch Up Friday, na DepEd din naman mismo ang, di ba, nagpatupad. So, basahin ko po muna itong statement. The Department of Education has received several complaints in relation to school personnel selling and requiring learners to buy booklets or workbooks for Catch-Up Fridays, as well as other school activities. The department reiterates that such acts are strictly prohibited. Catch-Up Fridays and other school activities must not involve out-of-pocket cost. Parents and learners are reminded not to accommodate and patronize such unauthorized transactions. DepEd has already commenced an investigation on the matter. Any individual found guilty of such scheme shall face appropriate administrative sanctions. The public is encouraged to report similar incidents directly to the Office of Secretary at osec@deped.gov.ph. Thank you. So, yun po yung pinaka-statement. Ako po may anak. Yung anak ko is grade 3. Magi-grade 4 na sa pasukan. Susunod na pasukan. As a nanay, syempre gusto natin lahat para ibigay lahat para sa anak natin. Para matuto, di ba? Lahat ng bagay na makakatulong sa mga anak natin para matuto, para mas mapadali, para mas maging, anong tawag nila doon? Maginhawa or komportable yung pag-aaral nila. Ibibigay natin, di ba? Kahit na minsan yung ibang magulang, syempre, limitado po yung budget. Ito sa akin. Kasi since nauso tong Catch-Up Friday, na sila rin naman po ang nagpauso, itatanong ko lang po sa DepEd, nagbigay ba kayo ng budget sa school, sa mga teachers, para sa mga gantong activity, yung gantong klaseng activities? Nagbigay po ba kayo? Kasi kung hindi kayo nagbigay, ang kapal naman ng mukha nyo na pipilitin nyo na yung mga teacher ang gumastos para dito. Yung mga teachers natin, may mga pamilya din yan. Hindi naman pwedeng sila ang gagastos. Ilang estudyante yan. Tapos sila magko-cover lahat ng expenses
para sa mga reading materials, booklet. Ako sa akin, bumibili talaga ako ng mga booklets ng anak ko, mga learning materials ng anak ko. Kasi na-experience namin before, walang provided. Nung pandemic po ito, walang provided or limited yung provided ng government or ng DepEd dun sa mga materials. Kasi nga po, sa bahay lang, 'di ba? Kasi walang pandemic tayo, bawal lumabas. Na-experience ko po na limited yung binigay ng DepEd, binaba ng excuse me. Limited yung binaba ng DepEd dun sa pinapasukan ng anak ko. So ang nangyari, kasi nga po sinabi that time, nabanggit din noon na bawal kaming maglabas ng pera. Di hindi naglabas ng pera. Alam niyo po ang ginawa, pinasulat lahat sa mga bata. Okay lang sana kung yung mga susulatin, isang page lang. Biruin mo sa isang subject, ilang page yun? Weekly. Diba? Kung hindi nyo naman kayang i-provide yung mga materials na yan para sa mga estudyante, lalo na ito, kayo ang nagsimula or nakaisip ng Cash Up Fridays na yan. Tapos wala kayong binibigay na budget or pondo sa mga school, sa mga teacher. Na-expect nyo maglalabas ng pera ang mga teacher para sa ilang estudyante na yan. Parang sa isang teacher, ang estudyante nasa 40-50 Papagastusin nyo yung teacher. Ano ba kayo? Nag-iisip ba kayo? May pamilya din yung mga teacher na yan. Sana man lang bago kayo naglabas ng statement, sinigurado nyo na yung mga materials na kakailanganin para sa Catch Up Fridays na yan, maibibigay nyo dun sa school, pati dun sa mga teacher, para hindi sila gagastos. Ang nangyayari kasi, mga teacher ang gumagastos. May mga pamilya yan. Kahit ako, kung ako yung teacher, tas ako gagastos lahat, nagtrabaho ako para igastos lang sa ibang tao? Paano naman yung pamilya ko? Diba? Hindi ko alam kung pinag-isipan ba. Ako, witness ako na walang galing sa DepEd. Kasi kung meron, asan po? Nung pandemic, nag-o-online pa sila, yan meron, pero hindi rin kompleto. Paano magpo-provide ang teacher kung wala naman kayong binibigay? DepEd? Kailangan ba sibakin na ang sekretary dyan? Para naman, di ba? Kayo mga kababayan, tingin nyo ba may nagagawa ang ating DepEd secretary? Sa ngayon yung ngayong nakaupong DepEd secretary. Dapat pa ba siyang manatili dyan? Kasi yan na nga lang yung gagawin niya eh. Yan yung pinaka-work niya, diba? Kasi siya naman may gusto na mapunta sa DepEd. Nagagawa, kayo po mga kababayan, nagagawa pa ba niya bilang DepEd secretary ang trabaho niya?